Mga Kai Soto fans, may magandang balita para sa ating lahat na sumusuporta sa Gilas Pilipinas. Kumpirmado na nga na sasabak muli si Kai Soto para sa ating pambansang kupunan sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers. Isang malaking hamon ang kanyang haharapin, lalo na't 6 days lamang ang nakaraan para sa training camp bago ang kanilang laban kontra sa New Zealand All Blacks. At yan ang ating pag-uusapan in this video. Isa si Kai sa mga inaasahan ng Gilas Pilipinas para maging pangunahing sandata sa loob ng court. Sa kabila ng mga hamon sa kanyang karera, patuloy niyang pinapakita ang kanyang dedikasyon sa bansa. Kamakailan lamang ay naglaro si Kai sa Japan D-League kung saan hindi naging madali ang kanyang huling mga laro. Una, nagtamo siya ng minor ankle injury at sumunod pa rito ang isang concussion na kanyang nakuha sa laban kontra sa kanyang dating team, ang Yokohama Bicol-Sayers. Well, gayunpaman, hindi ito naging hadlang para kay Kai. Pahinga man ang inirekomenda ng kanyang mga coaches, siguradong babalik siya sa court ng mas handa. At ngayon, kumpirmado na ang kanyang pagsabak muli para sa Gilas. Ang presensya ni Kai ay critical para sa team, lalo na't magiging malaking hamon ang mga malalakas na big men ng New Zealand. At ayon kay Coach Tim Cone, inaasahan na magiging kompleto na ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang practice session sa November 15. Isang linggo bago ang crucial na laban kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers. At ang pahayag na ito ay parang confirmation na rin na makakasama si Kai sa national team sa darating na November window. Bagamat hindi nakapaglaro si Kai sa huling laban ng Koshigaya Alphas kontra Yokohama Bicol-Sayers bago ang Japan D-League break, malinaw na ang kanyang focus ay naka-redirect na sa kanyang commitment sa Gilas. At ang hindi paglalaro ni Kai sa naturang game ay hindi isang indikasyon ng kawalan ng kahandaan, kundi isang maingat na hakbang upang mapanatiling malusog ang kanyang kondisyon para sa mas malaking laban sa international stage. Malaki ang inaasahan sa kanya bilang isa sa mga haligi ng Gilas frontcourt, lalo na sa mga darating na laro kontra sa malalakas na kalaban tulad ng New Zealand. Ang kanyang presensya ay hindi lamang mahalaga sa depensa at sa rebounding ng kupunan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng inspirasyon para sa mga fans at sa kupunan na umaasang makita siyang magtagumpay sa parehong international basketball at sa kanyang patuloy na journey patungo sa NBA. At isa pang usapin na kailangang pagtutuunan ay ang maikling panahon ng preparasyon ng Gilas. Ayon kay Coach Tim Cone, ang training camp ng kupunan ay magsisimula sa November 15, 6 days bago ang kanilang unang laro kontra New Zealand sa November 21. Ang condensed schedule na ito ay bunga sa iba't ibang factors, kabilang na ang East Asia Super League o EASL, na kung saan maglalaro pa ang San Miguel Beermen at Meralco Bold sa November 13. Excited na kami na makompleto ang team sa training camp. Inaasahan namin na by November 15, lahat ng players ay narito na. Kasama na sina Kai Soto, Dwight Ramos, AJ Edo at iba pang B-League players. Alam namin crucial ang oras, lalo na't 6 na araw lang ang training camp bago ang laban kontra New Zealand. Pero kampante kami sa dedikasyon ng mga players, lalo na kay Kai, na kahit na hindi nakapaglaro sa last game ng Koshigaya, ay siguradong handang-handa na pagdating dito. Kailangan natin siyang protektahan at siguraduhin na nasa peak condition siya dahil malaking bagay ang kanyang presensya sa court, hindi lang para sa depensa at rebounding, kundi para sa kabuang performance ng Gilas. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone. At dagdag pa niya na malaking hamon ang darating, pero naniniwala ako sa kakayahan ng team. Ang mga preparation ito ay mahalaga para makuha natin ang tamang chemistry at maipakita ang best version ng Gilas Pilipinas sa harap ng ating mga kababayan.
Well, bagamat limitado ang oras, hindi ito nangangahulugan na mahihirapan ang Gilas. Ang team ay binubuo ng mga veterano at mahuhusay na players tulad ni Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Dwight Ramos, AJ Edo at Scottie Thompson. Ang kanilang kolektibong karanasan at abilidad ay magbibigay ng solidong pundasyon sa kabila ng maikling panahon ng pagsasanay. Ang laban kontra New Zealand ay hindi basta-bastang laro. Ang Tall Blacks ay kilalang matibay na kalaban sa international basketball scene na kasalukuyang may 2-0 record sa Group A, katulad ng Gilas. Sa huling 4 na pagtatagpo ng 2 koponan sa FIBA, hindi pa nananalo ang Pilipinas. Pero ngayon, may bagong sigla ang Gilas dala sa mga pagbabalik at dagdag na players tulad ni Kai Sotto at AJ Edo. Sa ilalim ng bagong coach ng Tall Blacks na si Judd Flavel, inaasahan ang mas mahigpit na depensa at mas agresibong opensa mula sa New Zealand. Gayunpaman, ang advantage ng Gilas ay ang home court at ang sigaw ng libu-libong Pilipino na magbibigay ng inspirasyon sa ating mga manlalaro. Hindi lamang laban kontra New Zealand ang nakataya dito, ang performance ng Gilas sa darating na FIBA window ay magiging mahalaga rin sa kanilang paghahanda para sa mas malalaking torneo sa hinaharap. Para kay Kai, ito ay isa ring pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan sa global stage. Ang bawat laro ay isa ring hakbang patungo sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Mga kababayan, abangan natin ang darating na laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Sa kabila ng limitadong preparasyon, puno tayo ng pag-asa na ang dedikasyon at talento ng ating koponan, lalo na kay Kai, ay magiging sapat upang magtagumpay. Huwag kalimutang suportahan ang ating pambansang koponan dahil ang bawat sigaw at palakpak natin ay dagdag lakas para sa kanila. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then Step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.